So, selfie-selfie muna tayo mga ka-partners kasama ang ating Vice President Sara Duterte. Murag Mulakaw na din siya ba after? Tingnan po. Pili pa din mo singgit, sir. Ha? Hala, oo, iya sabi. Kanyang ina na si Ma'am Elizabeth Semerman. Hintayin po natin, pagkatapos nito ay magkaroon po tayo ng interview sa ating pong Vice President Sara Duterte. Isan, sir? Ambot. I'm not sure. Yan sana. Ma'am, Kanino ba to? Kanino to? Kanino po ito? Ay, kang Malo. Kay Malo yan. Wala pa po, ma'am. Ano naman? Ilabay ko na rin. Ihatag ka rin sa iyo, mabik. Klaro yung Pilipinas, kita na, naihian ang ring. Oh, wait. Hindi ang sulat. Ma'am, pwede mapaparma, ma'am. Hindi lang yan, ma'am. Hindi naman, hulit ka, ma'am. Hulit isa, ma'am. Ja, IJ. Okay. Hi, ma'am. We'll begin the briefing na, no? I'll ask the first 3 questions, tapos GMA and SMNI will ask. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? Go. VP, bukod po dyan,
88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Na-briefing, ma'am. Na-briefing naman. Para maminaw daw kung naminaw. Kaya lang mag microphone ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction niyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, isang tanong, sorry. Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Tama. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Inday Sara para sa Presidente! Mabuhay ka, ma'am.
Sobrang formal lang. Na-briefing naman. Mga question, ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Oo. Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong Shade, oo. shade, no? So, importante sa amin ni Ate. Unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Correct. Yes, ma'am. So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung awareness. Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am. pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakawi si PRRD. Actually, lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor natin. Yes po. Ma'am, welcome back. We love you. I'm happy See you tomorrow, to be ma'am. back with all of you dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. It's true. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka talaga. Ma'am Elizabeth, mabuhay po Lahat kayo. kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa Lan Van Regan. Lan Van Regan. Sige, kayo naman sa Thank you, ma'am. Pwede pa, salo mo. Wala ka talaga yun ang para sa iyo. Anak, hindi mo dyan na, Ma'am BP. Ma'am, fresh good gihapon ka, VP. Always and forever. Nagpalit pa akong sera dito mo nito. Ma'am, thank you so much for giving us hope, really. Dapat magpuan na Endorse na dyan Endorsement. Endorse na dyan si Juan. Mayor yun. Nanong gwapa si Ma'am BP na ang original. Exactly. Oh, Ada ring original kay. correct. Welcome back, Ma'am Bili na Elizabeth. tamatingala anong gwapa si Vice President Sara Duterte. Nada ring original oh. Usually mas ang ganin Meron pa sa po, may picture taking pa. Meron pa. mother-daughter. Di ba, lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso, Yes. Ang sabi ni... sabi niya, mas liwat. What is liwat in? Mas kahawi. Kamukha. Ah! It's so good to see you back, Ma'am. Kami po daw, ma'am. Pangalan daw. Ella. Maraming salamat. Salamat Sa iyo, family from Switzerland. From Switzerland. Mag-aral kang mabuti, mabuhay ka. May God bless you always, Ella. Thank you, Mom. Thank you. Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay ang ating future president! Mabuhay si Tatay Digong! Tatay Digong! Bring him home! 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 Guys, bawal po ibigay ang picture. Padaanin niyo po, tas ano na. Pila dito. Paano lagi? Bawal magtulakan po, please lang.
Bawal magtulakan tayo guys, ha? Relax lang tayo guys, relax lang. Padong dito ba? Padong dito, relax lang tayo, relax lang. Yung mga senior citizen. Unahon na to ang senior citizen, ha? Sir. Sir. Okay. Sir, any comment po sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa araw nito? Ang comment po natin ngayon, sinabi po talaga ni VP Inday na si Tatay Digong is in good spirits and he wanted to be free, brought back to the Philippines, and he wants to take his oath there in the Philippines. Ano po bang ibig sabihin nito mga kababayan? Si Tatay Digong po ay nararapat talagang pauwiin sa Pilipinas dahil doon talaga ang kanyang bayan, doon siya pinanganak at magsiservisyo pa po siya doon sa tinatawag natin na Davao City kung saan po siya ay nanalo. Si VP Inday po, in-emphasize din po niya na si Senator Amy Marcos ay in any shape or form, wala pong kinalaman whether it's the prosecution or the defense with respect to the case of former president before the ICC. Mga kababayan, makita-kita po tayo bukas din doon sa Land Van Reagan para po sa celebration, rally at celebration ng birthday ni former ni VP Inday Sara. Yun lang po, sir. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Yan sir. po mga kapartners, ang update po sa oras na ito dito sa The Hague, Netherlands, sa ICC Detention Facility na kung saan bumisita po ang ating mga kapartners. So ngayon po ang nangyari, marami pong mga kababayan natin ang nasiyahin talaga at nakita si Madam Inday Sara Duterte na pinakamamahal nating lahat, ang Vice Presidente, ang ating Presidente sa Pilipinas at kasama ang kanyang ina na napakaganda din. Sila po talaga ay mga magaganda ang lahi at saka nasayahan po si VP Inday dito sa Duterte Street kasi nga po naproprotektahan daw kaming dalawa kasi yung putis namin guys. Guys, napakasarap po talaga makita ang ating hope nandito mismo sa Netherlands. Ang pinakamamahal natin na Vice Presidente na walang kakeme-keme, walang halong kemikal, walang mga sa puso, walang galit, puro kasiyahan, puro kagandahan, puro positive lang ang niraradiate lang niya po. Very patient po talaga siya. Mabuhay po ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Ipaglaban po natin si Tatay Digong hanggang sa mundo, hanggang sa dulo, I mean. Tuloy-tuloy ang laban. Ay, saba. Ay, saba dia. Ay, saba dia. Amo na sa taon ko.